Diyos ko, naalala mo ba nung naglaba ako? May nakita ko na panty na hindi naman kay Ma'am Alice. Ang tatak ng mga panty ni Ma'am, yung nakita ko ay Avon. Mumurahin, cheap kong baga. Ay, patawarin mahabaging panty. Saan mo ba nakuhang panting yun? Puro suoy ng panty ni Ma'am Alice eh. Sa kwarto niya na Ma'am. Kumuha ko ng marurumi nilang damit nung nakaraan. At doon ko nakitang mahiwagang panty. Santissima. Huwag naman sana pero kanino yun? Imposible na kay Zion yun o di kaya kay Sir. Yan ang malaking palisipan sa akin ngayon. Kanino yun? Dahil kabisado ko talaga mga panty ni Ma'am Alice. Hindi kaya. Natigil sa pagwakintuhan ng mga kasambahay sa bahay ni na Alice nang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok mula roon ng babae. Ay, andyan na si Ma'am. Good morning, Ate Maricel. Ano pong almusal natin? Kaswal na tanong ni Alice sa mga kasambahay kahit na naulinigan niya itong nagbulungan kanina bago siya pumasok ng kusina. Magandang umaga rin po, Ma'am. Ipaghahanda ka po namin ng pagkain. Nag-uunahan namang umalis sa kanyang harapang dalawang babae habang nakayuko. Napailing lang si Alice bago umupo sa kabaan ng hapag. Ilang beses niya nang naririnig ang makasambahan nila na nagbubulungan ng tungkol sa kung anong bagay. Ngunit hindi niya ito pinaglalaanan ng pansin dahil marami na siyang iniisip para idagdag pang mga ito. Me! Where's my lunchbox? I'm late! Zion, watch your word. Huwag mong pagtaasan ng boses ang mami mo. But… No buts. Go to your mom and say sorry. Napangiti nilang si Alice nang marinig ng mag-ama na nagtatalo na naman. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaligayahan sa tuwing naririnig niya si Kenji sa kanyang asawa kung paano pangaralan ng anak dahil hindi magandang attitude nito minsan. Nakangusong pumasok anak nila sa kusina. Hello baby, how's your sleep last night? Ready na ba ang mga gamit mo para sa first day of school? Imbis na sumagot, ay mas lalong nanulis ang nguso nito na kinangisin na lang ni Alice. Alam niyang nagkakaganito si Zion sa tuwing napagsasabihin nito ng ama. May sasabihin ka sa mami mo? Nakangiting hinintay ni Alice ang sasabihin ni Zion hanggang sa lumapit ito sa kanya at yumakap. Sorry, me. It's okay, baby. Pwede ka magtanong sa lahat ng tao na nandito na may galang at tamang tono ng boses, okay? Tumangong anak niya at hinalikan siya sa pisngi. Nakangiting tiningnan ni Alice si Kenji na masasilang pinapanood habang punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. Ito ang pamilya ni Alice sa matagal niyang iniingatan. Ang anak nila na kung minsay pasaway man, ngunit nakikinig naman sa kanilang mga pangaral at napakalambing. At ang kanyang asawang si Kenji na punong-puno ng pagmamahal para sa kanilang dalawa. Walang araw na hindi nito na ipaparamdam sa kanya kung gaano sila kahalaga ni Zion at kung gaano sila kamahaling Kenji. Pagod na pumasok sa kanilang kwarto si Alice. Kagaling niya lang sa kanyang night shift work kaya naman antok na siya. Bago siya tumungo sa kanilang kama, ay nag-alis muna siya ng mga jewelry accessories niya. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang lalagayan ng mga singsing niya na may nawawala rito. Nasaan na yun? Muling sinubukan ni Alice hanapin ang nawawalang mga singsing niya, ngunit ang dumapang mga matang sa lalagyan ng mga bracelet at kwintas, ay napahawak na lang siya sa kanyang sentido. Ate Maricel? Leia? Maya-maya lang, ay nagkukumahog na pumasok ang kanyang mga kasambahay. Ma'am, tawag niyo po kami? Ano pong nangyari, ma'am? Magkasalubong ang mga kilay ni Alice nang langinon niyang mga ito. Nasaan yung mga alahas ko? Bakit kulang-kulang ang mga to? Napabigsi naman ang mga kaharap niya dahil sa lakas ng kanyang boses. Ma'am, hindi po namin po alam. Hindi po namin pinapakalaman ng mga alahas yun dahil yun po ang kabilin-bilin niyo sa amin. Tama po si Ate Maricel, ma'am. Kahit na kailan po hindi po namin hinawakan ng mga yan. Kahit ilang beses po kami maglinis ng kwarto po ninyo. Kaya nga po, ma'am, sa tagal na po namin sa inyo, wala naman po kayong ginagawang masama sa amin para gawin po namin kayo ng ganyang bagay, ma'am. Napahilot na lang sa kanyang ulo si Alice
Dahil pakiramdam niya ay nahihilo siya sa mga nangyayari. Mahal ang paborito niyang nawawalang singsing na galing pa sa kanyang namayapang lola. Hoy, kumuha ka ng tubig. Nahihilo ata si Ma'am. Tumalilis naman palabas si Leia bago alalayan ni Maricel si Alice paupo sa kama nito. Ma'am, okay lang po kayo? Hinawawala ang mga alahas ko, Ate Maricel. Saan naman mapupuntang mga yun? Naku, hindi po talaga namin alam, Ma'am. Pero hayaan niyo po. Hahanapin ko po sa laundry. Baka po naiwan niyo po sa nasuot yung damit. O di po kaya sa mga bag po ninyo. Hindi na nakasagot si Alice dahil masyado nang sumasakit ang kanyang ulo. Nahiga na lang siya at pinikit ang mga mata kahit na binabagabag pa rin siya ng isipin na nawawala ang mga lahas niya. Nagising si Alice nang maramdaman niyang may humahalik sa kanyang noo. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang maamong mukha ng kanyang asawang sumalubong sa kanya. How are you? Nasabi ni na Ate Maricel ang nangyari kanina. Are you feeling better now? Nakapapikit na lang si Alice ang marinig ang malambing na boses ng lalaki. Nawawalang mga alahas ko, mahal. We will find it, okay? Andito lang yun. Baka na-misplace mo lang. Napapikit na lang si Alice bago yumakap sa asawa, pero natigilan siya nang may maamoy siyang kakaiba sa kanyang asawa. Tumingala siya rito at muling palihim na sininghot ito. Nagpalit ka ba ng pabango? Nakita niyang saglit na nanigas si Kenji sa kanyang kinauupuan bago niyang naging malikot ang mga mata nito. Mabaho ba? Ayaw mo ba? No, I like it. Ang refreshing ng amoy. May nagbigay lang sa akin yan. That's good. Anyway, magpahinga ka na. Tumabi ka na sa akin. Hindi ka na ba kakain ng dinner? Inaatos ng si Zion kanina kaya pinakain ko muna siya bago patulugin. Natutulog na ba ang anak natin? Mukhang pagod na pagod galing sa eskwelahan. Ikaw na lang magpakain sa akin. Okay, ikukuha ka ng pagkain. At na lang kakainin ko. Nanigas si Kenji kasabay ng mahinang pag-ungol nang biglang pasadahan ni Alice ang bagay na nasa ilalim ng kanyang pantalon gamit ang malalantik nitong kamay. Baby, I'm hungry and hurt. Distract me from pain, Kenji. Bumangon si Alice para siya ng unang humalik sa asawa. Ang mukhang nagulat pa sa kanya, ngunit agaling nakabawi di kalaunan at gumanti ng mas mapusok at nakakauhaw ng mga halik. Sa tagal nilang magkasama ni Kenji, kahit na kailan ay hindi nilamig ang kanyang asawa sa kanya at napupuno nito ang kanyang pangangailangan sa lahat ng bagay. Kahit na sa kama, kaya naman kahit na kailan ay hindi niisip ni Alice na magagawa siyang lokohin ng kanyang asawa. Inaanak! Ninang! Tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa si Zion upang salubungin ang kanyang ninang Cherry. Nako, napakalaki mo na talaga. Sus naman, halos linggo-linggo ka nang nandito ah. Para namang hindi ko nasubaybayan ang paglaki ng inaanak mo. Nako, alam mo ba, sa tuwing nakikita ko si Zion, mas talang lumalaki ang gumagwapong inaanak ko. Sus, baka naman bumili ang gustong ulo niyang anak ko. Oo nga pala, napadaan ka yata. Naging mailap ang mga mata ni Cherry na pilit hinuhuli naman ni Alice. Sa mga gantong galawan ng kumari niya, alam niya na ang pakay nito, pero gusto niya pa ring marinig mula rito kung anong sadya nito sa kanilang bahay. Ano kasi, Mars? Na-short kasi ako sa pang-budget ngayong buwan na to. Alam mo na, nagme-maintenance na kasi sina mama at papa kaya halos lahat ng sweldo ko sa kanila na napupunta. Magbabakasakali lang sana ako kung baka, may extra ka? Ibabalik ko naman, promise yan. Sadyang, gipit na talaga ako ngayong buwan eh. Dahil tapat din na nawala ng trabaho si Ate Mara. Ano ka ba naman? Oo naman. Palagi ko namang sinasabi sa'yo na kapag may problema ka, sa akin ka nang lumapit. Kaysa naman sa iba na susumbatan ka sa huli. Nahihiya na kasi ako sa'yo, Mars. Palagi na lang akong lumalapit sa'yo. Tumigil ka nga. Sandali lang. Hintayin mo ako rito at aakit lang ako sa kwarto. Saglit na iniwan ni Alice si Cherry.
kasama ang kanyang anak sa sala para pumunta sa kwarto at kumuha ng pera na ipapahiram niya sa kanyang kumare na halos kapatid na ang kanyang turing. Ngunit nang buksan ni Alice ang kanyang cabinet, napakunot ang kanyang noo nang mapansin na ang inilabas niyang pera sa bangko nung nakarang linggo ay tila ba nabawasan. Ha? May pinagkakagustusan na ba ako? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Nangunot palalo ang noon niya nang muli niyang mapansin ang lalagayan ng kanyang mga alahas na parang may nawawala na naman kaya lumapit siya rito para i-check. At ganun lang pagkabigla ni Alice nang mapansin na may nawawala naman sa kanyang mga alahas. At ang malala pa ron, pati ang pera niya ay nabawasan dito. Napapikit na lang si Alice bago pakalmahin ang kanyang sarili dahil nakakahiya kay Cherry kung ngayon niya tatanungin sila Maricel kaya mas pinili ni Alice na maging kalmado bago lumabas ng kwarto at balikan ng kumarin niya. Ngunit sa galigitnaan ng kanyang paglalakad, naulinigan na naman niya ang sitsita ng mga kasambahay nila sa isang sulok. Naku, nandito na naman yung babaeng yan. Sa tuwing pupunta rito niyan, palagi nilang nangungutang kay Ma'am Alice. Tapos ilang araw namang walang paramdam. Kung hindi nga lang inaalak ni Ma'am Cherry si Zion, baka isipin ko na hindi talaga si Ma'am Alice ang baka niyan dito. Hoy, natataan mo pa ba na nagpunta yan dito at si Zion lang ang dadatnan niya? Grabe makautos sa atin. Kala mo nakikihati siya kina Ma'am sa pagbayad sa atin. Tsaka Ate Maricel, din pa sila sa kwarto ni Ma'am maglaro ni Zion, di ba? Kasi ngayon naglilinis natin ang kwarto ng alaga natin. Kaya ron sila tumambay. Oo. Kala mo may maparte siya sa pamamahay na to tuwing nandito yung si Ma'am Cherry. Nag-iwas na lang ng tingin si Alice, saka nagpatuloy sa paglalakad. Ayaw niya sanang mag-isip ng kung ano-ano, pero dahil sa narinig, parang may kung anong bagay na buhay sa kanyang loob. At tinutulok siyang isipin ang mga bagay na hindi naman dapat niya iniisip dahil alam niyang wala siya sa lugar para magsalita laban sa ibang tao nang wala siyang hawak na ebidensya. Kilala niya si Cherry at alam niyang hindi ito magagawa ang bagay na naiisip niya. Kaya iwanagsin ni Alice sa kanyang isip ang mga negatibong bagay na kumakain sa sistema niya. Pero ilang araw na siyang binabagabag ng kung ano-anong bagay hanggang sa samaan na siya ng pakiramdam isang araw. Galing sa eskwelahan si Zion. Galing din sa trabaho niya na night shift kaya nakakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo habang nagmamaneho. Pero natigilan siya nang makarating siya sa kanilang bahay at sa labas pa lang nito ay nakita niya ng kotse ni Cherry. Nandito ba ulit siya? Hindi naman niya ako nasabihan na pumunta siya ulit dito Tahimik na pumasok sa kanilang bahay si Alice, ngunit nang makatungtong siya sa sala, nabigla pa siya nang walang sumalubong sa kanyang Cherry. Ma'am, nandito na po pala kayo. Nasaan ang Ma'am Cherry niyo? Po? Uulitin ko pa bang tanong ko? Nasaan si Cherry? Bahagyang tumaas ang boses ni Alice dahil kung ano-anong bagay nang pumapasok sa kanyang isip. Lalo na't nakita niya nakaparada sa labas ang kotse ni Kenji. Matalim mga matang tiningnan ni Alice ng kasambahay na ngayon namumutla na at napatigagal dahil hindi alam ang isasagot sa kanya. Ma'am, nakita ko po sila na umakyat ni si Ersa. Hindi na pinatapos ni Alice si Maricel. Nanginginig ang kanyang buong katawan hindi dahil sa takot na kung anong maabutan niya sa taas, kundi sa galit na bigla na lang liliyab sa kanyang puso. Sa bungad pa lang ng kwarto, napansin niya na ang isang tong na may tatak pang Avon. Walang buhay na napangiti si Alice kasabay ng paglunok niya. Nang itulak niya pabukas ang pinto ng kanilang kwarto, walang mga taong sumalubong sa kanya. Di tulad ng kanyang inaasahan tahimik ang buong paligid. Para na lang sa lagaslas ng tubig na nanggagaling sa kanilang banyo. Kahit na parang binuhusan ng malamig na tubig si Alice, kahit na parang ilang daang punya lang tumusok sa kanyang puso, kahit na sinasabi ng kanyang pusong tumalikod na siya at umalis, mas pinindigan niya ang nais sa mangyaring kanyang isip. Tahimik ang kinuhang baril na nakatago lang sa kanyang drawer. Walang buhay ang mga mata na dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanilang banyo. At gusto niyang masuka ng unti-unti, narinig niya na ang halinghinga ng mga taong hinahanap niya. Nagtangis sa mga ngipin ni Alice bago humigpit ang pagkakahawak niya sa baril. Nanginginig ang mga kamay na tinaas niya ito bago itulak pabukas ang pinto ng banyo
kung saan naabutan niya sa akto sina Kenji at Cherry na magkalumpungan sa ilalim ng shower at walang suot na kahit na ano. Para siyang sinampalang paulit-ulit habang nakatingin sa dalawang taong gulat na gulat habang nakatingin sa kanya. Alice! Hinihingal na tawag ni Kenji sa kanya. Mars? Bakit nandito ka? Akala ko'y bukas ka pa uuwi. Una, nandito ako dahil pamamahay ko to. Oo, nakapangalan sa akin to dahil yun ang gusto ng asawa kong makapalang muka. Pangalawa, mukhang maling schedule yatang nakita mo. Kaya sa susunod na araw pa mangyaring inaasahan mo. Wife, Don't you dare. Hindi ako magdadalong isip na iputok tong hawak ko sa matitigas yung muka. put it down. Baka makadisgrasya ka, Alice. Ayaan mo kung magpaliwanag. Pero, ibaba mo muna yun, okay? Mag-usap tayo. Ikinasa ni Alice ang baril at muling tinutok sa asawa. Kung kayo lang naman din naman ang magdidisgrasya ko, ay ayos na ayos lang sa akin. Mars, masyado naman yatang mainit ang ulo mo. Mag-usap tayo. Magpapaliwanag kami nitong si kumpare. Isa ka pa. Anong karapatan mong pumasok sa bahay ko nang walang pahintulot ko, ha? Namutla si Cherry nang sa kanya naman tinutok ni Alice ang hawak na baril. Anong karapatan mong hawakan ng asawa ko? Anong karapatan mong maligo sa banyo namin? At anong karapatan mong sumiping sa asawa ko? Makati ka? Mars, huwag mo akong Mars. Dahil nandidilim ang paningin ko sa inyong mga baboy kayo. Nakakadiri kayo. Ang kakapalang pagmumukha nyo. Alice, please. Bakit, Kenji? Bakit? Bakit kailangan na humantong sa ganito? May nagawa ba ako mali? Hindi pa ba ako sapat sa'yo para kailangan mong babaeng to na alam mong itinuring ko na halos kapatid ko? Alam mo yan, kaya hindi ko lubos maisip na magagawa mong gantong bagay, Kenji. May kumulang luha sa mga mata ni Alice bago nanginginig ang mga kamay na binaba ang hawak na baril. Humihikbing tumingin si Alice sa mga tao na nasa harap niya. Sabihin mo sa akin, Kenji. Sabihin mo kung anong nagawa ko sa'yo para gawin mo to. Sinubukan siyang lapitan ni Kenji, pero agad niya siyang napaatras dahil nandidiri siya. Para siyang masusuko habang nakatingin sa kanyang asawa. Huwag kang lalapit. Huwag mo kong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo, Kenji. May asawa ka. May anak tayong dalawa. Hindi ka ba nadidiri sa ginagawa mo? Nag-iisip ka pa ba? Ginagamit mo pa ba yung utak mo? Nakikita mo bang ginagawa mo, ha? Hindi ako yung kasamang mo babae sa ilalim ng shower natin. Hindi ako yung sinasamba mo. Hindi ako yung nagpapaligaya sa'yo. At hindi ako yung tinatrabaho mo. Sa ginawa mong to, alam mo nang kahahantungan nito. Alice, what do you mean? Imbis na sagutin, ay nilingon ni Alice si Cherry na ngayon ay nanginginig habang nakatingin sa kanya. Wala pa rin itong saplot at tayong puting tao lang ang tapal sa katawan. Gaano nakatagal? Ha? Huwag kang magtanga-tangahan, Cherry. Alam mong ibig kong sabihin. Alice, bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, baka si San Pedro nang makita mo. Humigpit ang pagkakahawak ni Alice sa baril niya habang malamig ang mga matang nakatingin kay Cherry. 1, 4 na buwan. 4 na buwan na simula nang magkaroon kami ng something ni Kenji. Yun lang bang ikukumpisal mo sa akin? Mangumpisal ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Habang maayos pang takbo ng utak ko. Lasing si Kenji noon at ako nabutan niya. Nasa trabaho ka noon, kaya ako muna nag-asikaso sa kanya. At doon may unang nangyari sa amin. Parang nanikip ang dibdib ni Alice nang marinig ang sinabi niya ni Cherry. Nanginig ang kanyang mga labi, pero sinikap niyang maging matatag at matigas sa mga oras na yun. Ano pa? Mars, ano pa? Magsalita ka ng magsalita. Dahil magaling ka naman sa ganyan, di ba? Gumamit ng matatamis sa salita para makuha ang loob ng mga taong nasa paligid mo. I stole some of your jewelry and money.
Pero nagawa ko lang ang mga yun dahil... Hindi na natapos si Cherry ang mga sinasabi niya dahil hawak-hawak na ni Alice ang buhok nito at walang pakundangan na hinila palabas ng kanilang bahay. Ma'am, ano pong nangyayari? Let go of me! Nasasaktan ako. Kulang pa yan sa sakit na dinulot mo sa akin. Oh, Diyos ko po. Ate Maricel, ano pong gagawin natin? Go, ma'am. Turuan niyo po ng leksyon ng balanding yan. Ano ba, Alice? Wala akong suot na damit. They will see me naked. Yun ang goal ko eh. Masaya ka naman sa ganyan, di ba? Ibinabalandra ang katawan sa iba para maakit sila. Ngayon ka magpakitang gilas sa labas ng bahay namin. Kinaladkad ni Alice si Cherry kahit na wala itong saplot na kahit ano. Nakahabol ang mga kasambahay nila at sinishare pa siyang galingan ng ginagawang pagkaladkad sa kumari nito. Pabalibag na bilitaw ni Alice si Cherry dahilan para muntik nitong masubsob. Agad na sinarado ni Alice ang gate nila at mababang tiningnan ng babae. Ito na ang huling beses na makakatapa ka sa pamamahay ko. Ito na ang huling beses na kikilalanin kita bilang kumari ko. Dahil isasauli ko ng kandila mo para maputol ang koneksyon nating dalawa. Hindi na ako tumatanggap ng ahas sa buhay ko. Alice, please. Please let me explain. Don't do this to me, please. Pinagtitinginan na ng mga tao si Cherry na ngayon kapirasong tela lang ang nakatakip sa katawan nito na basang-basa pa. Pero kahit anong awa ay wala nang nararamdaman si Alice. Puno ng pagkamuhi at pandidiri ang mga mata niya habang nakatingin sa babae. Batas ng bahala sa'yo. Tumalikod na si Alice kahit na sumisigaw pa si Cherry na papasukan nito at ibalik ang mga damit pero hindi na siya muling lumingon at pumasok na sa kanilang bahay kung saan niya nakita ang si Kenji na maligagas habang nakatingin sa kanya. Wife, don't ever touch me again, Kenji. This will be the last that you will see me. Anong ibig mong sabihin? Maghiwalay na tayo. Para pa rin nakalutang sa kawalan si Alice. Hindi siya nagpakalumo matapos ng komprotasyon kay Kenji. Hindi siya nagpakita ng kahinaan, lalo na nang sunduin niya ang kanilang anak sa eskwelahan para isama ito sa pag-uwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit, para bang lahat ng pagtitimpi at pagpapanggap, habang nagmamaneho, papunta sa mga magulang niya ay rumagasa nang makita niya ang papa niya. Alice, bakit nasugod ka rito? Gabi na, hindi ka man lang. Papa. Parang batang sumugod ang yakap si Alice sa kanyang ama at doon humagulhol. Agad ding napasugod palabas sa kanilang bahay si Miss Buendia nang marinig ang pagpalahaw ni Alice. Santissima! Ano yun? Sinong umiiyak? Anong nangyari, Alice? Bakit umiiyak ka, ha? Si Kenji. Umiiyak na wika ni Alice. Sa mga ganong salita pa lang, ay maiintindihan agad ng ama niya ang ibig niyang sabihin. Mabilis itong humiwalay sa kanya at naghuhumirintandog humakbang na agad namang niyakap ni Alice para pigilan. Bitawan mo ako. Papatayin kong lalaking yun. Wala siyang karapatang saktan ka. Dahil lang nga ako siya sa amin na kahit kailan ay hindi ka niya sasaktan. Lintik siya. Hindi nga kita na pagbuhatan ang kamay noon eh. Tapos paiiyakin ka lang niya ng ganito. Diyos ko po, Mariosep. Anong nangyayari sa inyo? Me? Why are you crying? Mommy, huwag kang iiyak. Nilapitan siya ng anak at niyakap siya na naiiyak na rin. Pa, huwag na po please, Papa. Kumalma ka po. Ang presyon mo po. Paano kung kakalma? Kung nakikita kitang ganyan. Prinsesa ka rito sa bahay. Hindi ka namin iningatan para lokohin ang sangganong yon. Tama ang papa mo. Hindi ka namin binigay sa kanya para durugin ka ng ganyan. Natatakot po si Zion, Ma. Pa, isa ka na lang po tayo mag-usap. Isa ngayon po ay gusto ko po munang makapagpahinga. Gusto ko po munang makasama ko ang anak ko. Buong magdamag na nakadilat ang mga mata ni Alice. Nakahiga siya habang mahigpit na yakap-yakap ang anak niya na mahimbing nang natutulog. Ilang beses na tumutungol ang cellphone niya pero ni isang tawag ay wala siyang sinagot doon
dahil alam niyang si Kenji yun. May luhang muling tumakas sa mata ni Alice nang saglit na bumalik sa kanyang ala-alang senaryo sa kanyang nakita ng kanilang kwarto. Nandidiri siya kay Kenji pero hindi niya maitangging nasasaktan siya. Sobra siyang nasasaktan at para siyang paulit-ulit na dinudurog sa uri ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya maisip na 4 na buwan na siyang nasasalisihan ng asawa niya. Sa loob ng 4 na buwan na yun, ay walang ibang ginawa si Kenji kung hindi ang punuin ng pagmamahal ang pamilya nila. Kahit ni minsan ay hindi ito nalamig sa kanya. Hindi nagbagong pakikitungo ni Kenji sa kanyang anak. At kahit na kailan, hindi nagpakita ng kahit anong motibo ang asawa na may ginagawa itong kababalaghan sa likod niya. Kaya naman, labis ang sakit na nararamdaman niya. Walang mali sa pamilya niya, pero hindi alam ni Alice na masyado na pala siyang nagbulag sa pagmamahal na pinapakita ni Kenji upang matakpan ito ang ginagawang kasalanan. Pasasabugin kong mukha ng lalaki yun. Sige na, bitaon mo na ako. Napakakapalang mukha niyang pumunta pa rito. Pagkatapos ng ginawa niyo sa anak natin. Magkakaubusan kami ng lahi dito. Pwede bang kumalma ka muna? Aatakihin ka sa puso dahil ginagawa mong yan. Napabalikwas ng bangon si Alice nang marinig ang nagwawalang ama. Agad niyang tiningnan si Zion na natutulog pa rin kaya dali-dali siyang bumangon. Pa, ano pong nangyayari? May hayop dyan sa labas. Tatapisin kong leg niyan kapag hindi pa umalis niya sa harap ng bahay natin. Hindi naman kabitenyo sang sangganong yan, di ba? Hindi niya alam kung paano magalit ang mga kabitenyo. Kayang-kaya ko siyang trabahuhin ng walang makakaalam. Tumigil ka nga. Ikaw ang iitakin ko kapag hindi ka pa tumigil dyan. Sumilip si Alice sa bintana at nakita niya nga si Kenji sa labas. Nakasandal sa kotse nito at nakatingin sa bahay nila. Huwag kang lalabas, Alice. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Naku, sisiguraduhin kong hindi na yun makakalabas ng buhay rito sa Cavite. Natutulog ang apo mo. Hindi ka ba talaga magpapaawat? Gusto mong ihampas kita sa bader, ha? Natahimik ang ama ni Alice nang magalit na ng tuluyan ng mama niya. Matalim ang mga mata nitong tiningnan siya. Paalisin mo ng lalaking yun, Alice. Baka magkatotoong sinasabi ng papa mo kapag naabutan niya dito ng mga tiyuhin mo. Napakagad sa kanyang labis si Alice at saka walang salitang lumabas sa kanilang bahay para puntahan si Kenji na mukhang ilang oras na naghihintay sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Alice, mag-usap tayo. Nagsasayang ka lang ng pagod at gasolina. Wala na tayong dapat pag-usapan, Kenji. Wala kaming relasyon ni Cherry. Hindi ko siya mahal, maniwala ka sa akin. Ikaw lang babae sa buhay ko. Tanga na lang ang maniniwala sa'yo, Kenji. Sana hindi ka na nagpunta rito. Sana naging malinaw na sa'yo ang kinalabasan ng ginawa mong pagkakasala. Ginamit mo na lang sana ang utak mo para maintindihan ng lahat. She seduced me, Alice. She blackmailed me nung unang beses na may nangyari sa amin. I thought it was you. Akala ko ikaw kasama ko nung gabing yun. Pero nagulat ako nung si Cherry ang katabi ko sa kama kinabukasan. Hindi ko alam, hindi ko gusto. Tumigil ka na. Nandidiri ako sa'yo. Paano mo naaatim na ikwento sa akin yan, ha? Hindi ka na nahiya. May anak ka na, Kenji. May isip na si Zion. Kaya paano niya sasabihin ng diretsyan sa kanya na yung tatay niya ay tumikim at nakisawsaw sa iba, ha? Naiintindihan mo ba ang bagay na yun? Naiintindihan mo ba, ha, Kenji? Hindi lang tiwala kung sinira mo, kundi pati na rin yung pamilya natin na matagal nating binuo. Sa ginagawa mong yun, parang mo na rin sinabi sa akin na hindi ako sapat. Nakulang pa rin kami ni Zion para maghanap ka ng iba. Hindi lang yun, dahil bilang asawa mo, hindi ko maiwasan na mapatanong kung hindi ba ako naging mabuting asawa sa'yo para gawin mo sa akin ang bagay na to. Ibinigay ko naman lahat sa'yo, di ba? Ipinagkatiwala ko ang lahat sa'yo dahil yun gusto mo. Yun ang napagkasunduan natin dahil nangako ka, Sanjay. Nangako ka sa akin na kahit kailan ay hindi mo hahayaang masira ang pamilyang meron tayo. Pero hindi ko rin pala naisip na pwede palang ikaw maging dahilan ng pagkasira ng pamilya natin.
ng tahanan na tinitingala ni Zion. Tayong mga magulang niyang pinagmamalaki niya pa sa iba dahil nakikita niyang okay tayo. Pero ang hindi niya alam, ang magaling niyang ama ay nagkasali na pala sa ibang babae. Lumuhod si Kenji sa kanyang harapan habang nagsusumamong lumuluhan itong mga mata sa kanya. Please ayusin natin to, Alice. I can't lose you on Zion. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin kaya ayusin natin to. Okay lang nagalit ka pa sa akin pero huwag niyo naman akong iwan. Alam mong kayong pinaka-importante sa buhay ko, Alice. Huwag ganito, please. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya na wala ka sa buhay ko, Alice. Nag-iwas ang tingin si Alice at sinikap na labanan na nagbabadyang mga luha sa kanyang mga mata. Inabot ni Kenji ang mga kamay niya at nagpatuloy sa pagmamakaawa. Mahal na mahal kita, Alice. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Zion. Mahal din naman kita, Kenji. Minahal kita ng totoo. Walang araw na hindi kita minahal. Pero lahat ng pagmamahal na yon ay nawala dahil sa isang pagkakamali. Lahat ng pagmamahal na binibigay mo sa akin ay naubos dahil sa ginawa mong desisyon. Tama na. Huwag na nating saktan at pahirapan ang sarili natin, Kenji. Umalis ka na sa harap ko at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit na kailan. No, please. Please, Alice. Don't do this to me. Umalis ka na. Maghiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo, Kenji. No. Hindi ako alis nang hindi ka kasama, Alice. Kaya ni Zion. Uuwi na tayo. Umalis ka na bago ka paabutan ng mga tiyuhin ko. Walang sinasantok mga yon. Kaya kung minamahal mo pang sarili mo, aalis ka na rito at hindi na ulit magpapakita pa. Dahil baboy ka. Madumi ka. Kayong dalawa ni Cherry. Magsama kayo. Nagmamakawa ko sa'yo, asawa ko. Nagmamakawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nakikiusap ako. I will never forget that image, Kenji. Nakatato na yan sa isip ko. At sa tuwing maaalala ko yun, pandidiri sa yung mararamdaman ko. Gagawin ko ang lahat. Nakikiusap ako. Then leave. Simpleng instruction lang yun. Hindi mo pa magawa. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Alice nang marinig niya ang baritonong boss na yon na nanggaling sa likod niya at nilingon niya ito. Sandro. Ayos ka lang ba? Tinawagan ako ng papa mo. Tara na sa loob. Hinihintay ka na nila. Hinawakan siya ng lalaki sa braso pero hinawakan din siya ni Kenji. No. You can take away my wife from me. She's mine. Bibitawan mo siya? O kailangan ko pang putulin yung braso mo? Mamili ka. Aalis ka ng tahimik? O dadala kang dugo rito sa Cavite? Hindi mo lamang likaw ng bituko ng mga Caviteño. Nang hindi makapagsalita si Kenji at lumuwag na ang pagkakahawak nito sa kanya, ay siya namang paghila ni Sandro sa kanya para ipasok siya sa loob ng kanilang bahay. Ano? Umalis na bang magaling mong hunghang na asawa? Opo. Walang niya talagang asawa mong yan. Ang kapal din talaga ng mukhang magpakita pa rito, no? Tumigil ka na. Hayaan mo munang makapagpahinga yung anak mo. Tsaka nandyan na si Sandro. Napatingin muli si Alice sa lalaki na naghilas sa kanya, papasok sa loob ng bahay. Ilang taon na ba simula nang huli niyang makita ang lalaki? Hindi niya alam. Ang huli niyang balita kay Sandro ay nagpunta ito sa ibang bansa para doon ipagpatuloy ang pag-aaral dahil nandoon ang lolo nito. Yun din ang dahilan para mabaling sa ibang lalaking atensyon niya. Nagkatingin sila ng ilang segundo ni Sandro bago siya ang unang nagbitaw sa kanilang tinginan at bumalik sa loob ng kwarto kung saan niya naabutang natutulog pa rin si Zion. Isang buntong hininga nilang napakawalan ni Alice bago muling tumulo ang kanyang mga luha. Alice, anak? Tawag ng kanyang ina isang gabi habang nasa balkonahe siya at nagpapahangin. Ilang araw na simula nang lumipat sila pansamantala sa bahay ng kanyang mga magulang. Ma, gising pa po pala kayo. Hindi kasi ako makatulog. Ilang araw na kayo nandito pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakapag-usap tungkol sa nangyari sa inyong dalawa ni Kenji. Yung ama mo kasi ay palaging mataas ang presyon. Ayos na naman po, ma.
Pinipilit ko pong maging maayos para sa anak namin. Ako na lang po kasing makakapitan ni Zion ngayon eh. Kaya kailangan ko pong magpakatatag. Hindi mo naman kailangan gawin ng mag-isang bagay na yan. Dahil nandito kami anak. Mga magulang mo kami. At hindi namin kayang makita ang anak namin na nasa ganyang sitwasyon. Kaya kung nahihirapan ka, magsabi ka lang sa amin. Kung pagod ka na, lumapit ka lang sa amin at magpahinga. Kapag nasasaktan ka na, sa amin ka umiyak dahil maiintindihan ka namin, Alice. Walang magulang ang makakatiis sa kanilang anak, di ba? Kaya kung may problema ka, kami ang unang mong lapitan. Dahil hindi ka namin huhusgahan. Pakikinggan ka pa namin, anak. Hindi na napigilan ni Alice ang kanyang sarili na hindi yakapin ng ina. Mahigpit ang niyakap ito dahil kahit anong pagpapanggap niyang okay lang siya, nakaya niya pa ang lahat. Hindi pa rin niya kayang itago na nahihirapan at nasasaktan pa rin siya sa nangyari. Ma, hindi ko alam kung anong nagawa ko para parusahan kami ni Zion ng ganito. Lahat ginawa ko para sa pamilya namin. Naging mabuting asawa at ina ako. Dali ng bagay na tinurong mo sa akin. Pero, hindi ko pa rin po alam kung bakit ako humantong sa ganito. Shh! Lahat ng nangyayari sa atin ay marason. May dahilan, Alice. Walang mali sa'yo. Hindi ikaw nagsimula. Hindi ka nagkulang. Kaya huwag mong kusyonin ang pagiging babae mo, maliwanag ba? Wala kang kasalanan. Ma, gusto kong may gawin. Ayaw ko ng ganito na parang lagi akong mahina. Umiiyak at walang magawa. Gusto kong may gawin para magbabayad ng mga taong nanakit sa akin. Hindi matatakpan ang kasalanan ng isa pang kasalanan. Kaya gumanti ka sa paraan ng maayos, Alice. Alam mo ang ibig kong sabihin. Dahil naniniwala ako na matalino ka. At alam mo ang gagawin mo sa gantong sitwasyon. Nalaban ako sa kanila. Gagantihan ko sila sa legal na paraan. Magsasampa ako ng kaso laban sa kanila, ma. Naging buong desisyon ni Alice na magsampa ng kaso laban kina Kenji dahil sa naging usapan nila ng kanyang ina. Kaya naman kinabukasan, maaga pa lang ay nag-ayos na si Alice para pumunta sa kanilang abogado. Saan ang lakad mo? Sa Maynila pa. May importanteng sasadyaan lang po ako roon. Sakto. Papunta rin sa firm nila sa Maynila si Sandro. Magsabay na kayong dalawa. Ay, hindi na po, pa. May sasakyan naman po ako. Mas maigi na yung may kasama ka. At baka mamaya, maharang ka ng baliw mong asawa. At kung ano pang gawin sa'yo. Kaya ko. I insist. Natigilan si Alice nang lumabas mula sa kusina sila Sandro. Lihim na lang siyang napaiwas ang tingin nang makita niyang mataman itong nakatingin sa kanya. Tama si Tito. Baka mamaya maharang ka na ng mga asawa mo. O siya, ikaw nang bahal sa unika iha namin, Sandro. Mas panatag ako kung alam kong kasama ka niyang kababata mo. Sige po, Tito. Ako na pong bahala kay Alice. Mariin nilang na napahagat sa kanyang pang-ibabang labi si Alice dahil sa panggigigil. Naiinis siya dahil ilang araw niya nang iniwas ng lalaki. Pero ngayon ay mukhang na-corner siya nito. Walang ibang nagawa si Alice kung hindi ang sumbabay kay Sandro dahil mukhang hindi talaga mapapatinag ang kanyang ama sa naging desisyon nito sa kanya. Kahit sa may indang mo na lang ako ibaba, mag-aabang na lang ako ng bustuan. Nagsabi ako kay Tito na isasabay kita hanggang Maynila. Alam ko naman na may trabahong kailangang puntahan. Kaya ko naman din ang sarili ko. I insist to come with you. Ay, ang kulit mo pa rin talaga. At ang tigas pa rin ng ulo mo. Natigilan si Alice nang mapagtanto kung saan na sila napunta ni Sandro. Hindi niya namalayan na nadadala na pala siya ng kanyang damdamin habang kausap ang lalaki. Kaya na may napaiwas na siya ng tingin at mas piniling ituon sa labas ng atensyon. Talagang wala ka pa ring balak na kausapin ako? Narinig niyang tanong ng kasama. Ngunit, nanatiling nakatutok sa kanyang kinauupuan si Alice. It's been years when we talked last. Naikuyom na lang ni Alice ang kanyang kamay nang maalala niyang paik ng nakaraan. Kung saan, mas pinili niyang palayain si Sandro upang abutin ito ang pangarap kahit na sobrang hirap para sa kanyang bagay na yon. Si Sandro ang first love niya. Si Sandro
Ang unang lalaking minahal niya ng sobra. At alam niya na lahat ng pagmamahal na binibigay niya rito ay nasusuklian din ng masigit pang pagmamahal mula kay Sandro. Pero ang akala niyang mala fairy tale na love story nila ay humantong sa isang komplikado at napakahirap na sitwasyon. Sitwasyon kung saan kailangan mamili ni Sandro. Ang pagmamahal nila o ang oportunidad na makapag-aral sa isang magandang eskwelahan sa abroad para sa pangarap nito. Kaya nang pilitin ni Sandro mag-aral sa ibang bansa kasama ang lolo nito, nagsimula na rin tanggapin ni Alice ang kanyang sarili na hindi na babalik si Sandro sa kanya. At doon na pumasok si Kenji sa buhay niya. Hindi niya lubos akalain na babalik pang muli si Sandro sa Pilipinas matapos ang ilang taon nitong pamamalagi sa ibang bansa. Kamusta ka na? Binigla mo ako nung sinabi ni tita sa akin na ikakasal ka na raw. I'm doing great. Magandang trabaho na meron ako at nakakabili ako ng sarili kong sasakyan. Nakapag-ipon din ako ng pamparenovate ng bahay ni na mama. Napalunok na lang si Alice dahil pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan habang kausap si Sandro. Tungkol naman sa sinasabi mo, I was pregnant that time, kaya biglaan lang din ang kasal naming dalawa ni Kenji. Hindi na kita inimbita dahil alam ko namang abala ka sa ibang bansa eh. Kaya pala. Ikaw, kamusta ka naman eh? Mukhang yayamanin ka na talaga ah. Saganang-sagana sigurong asawa mo. Hindi naman. Ayos lang din ako. Architect na ako. Yung firm ni Lolo sa Manila, ako na rin nag-handle. Dahil mas pinili lang mag-stay sa Sweden. At tungkol sa huli mong sinabi, I don't have a wife. Hindi ba ako nag-aasawa, Alice? Nawindang ang pagkatao ni Alice nang marinig ang sinabi niyo ni Sandro. Bigla siyang hindi naging komportable sa hindi malamang dahilan. Hindi na ako nakapag-asawa dahil simula nang malaman kong nagpakasal ka. Nagluksa na ang puso ko dahil sa pagkawala mo. Parang pinatay ako nung araw na nalaman kong ang babaeng hinihintay ko ay nakuha na pala ng iba. Sandro? Are you still mad? Dahil mas pinili kong umalis kaysa magstay sa'yo? Nagalit ka ba dahil mas pinili kong isipin ang future na gusto kong ibigay sa'yo? Sa magiging anak natin, kaasang matanggihan ng magandang offer sa akin sa abroad? Galit ka pa rin ba dahil mas pinili ko ang career ko kasi sa pagmamahal mo? Hindi ako galit dahil mas pinili mo ang pangarap mo kaysa sa pagmamahal ko. Nagalit ako sa'yo dahil hindi mo malang nagawang harapin ako para ipaalam sa akin ang naging desisyon mo. Umalis ka ng kahit walang anong salita, Sandro. Inilagay mo ako sa mahirap na sitwasyon. Mahirap paghintay ng walang kasiguraduhan, Sandro. Mahirap magkulong sa isang kwarto na walang laman na kahit ano. Hindi mo ako binigyan ng kahit anong salita na babalik ka pa. Huminto na ang sasakyan ni Sandro, kaya naman inaayos na Alice ang kanyang mga gamit upang bumaba niya. Pero hindi pa man siya nakakapag-alis ng seatbelt nang muling magsalita ang lalaki na kasama niya. Pero ngayon nandito na ako at nakita kong lalaki nakakuha sa'yo. Nagalit talaga ako sa sarili ko. Galit ako dahil hinayaan kitang mapunta sa isang lalaki na tulad niya. Sa lalaki na sasaktan ka ng ganyan, hindi kita iningatan ng ilang taon para lang mapunta sa isang katulad niya. At ngayon na nakabalik na ako, hindi ko na hahayang mawala ka pa ulit sa akin, Alice. Isang beses na ako nakagawa ng malaking pagkakamali at hindi ko na hahayaan na maulit po ulit ang bagay na yun. Babawin kita, Alice. Babawin ko ang bagay na matagal ang akin. Parang wala sa kanyang sarili si Alice nang makausap niya ng kanilang abogado. Ang dami niya nang iniisip tapos bigla pang dumagdag si Sandro, kaya naman parang siyang mababaliw at hindi niya alam ang gagawin. Nung una, bahay ng kanyang mga magulang nag-iisang lugar na sa tingin niya ay magiging payapa ang buhay nilang dalawa ni Zion. Ngunit mukhang kabaliktaran nun ang mangyayari, lalo na ngayon at palagi niyang nakikita roon si Sandro. Hindi alam ni Alice kung saan siya lulugar sa kanilang bahay dahil kahit saan siya magpunta, hindi mawala-wala sa isip niya na nasa paligid lang niya si Sandro. Tulad na lang ngayon na magkaharap sila sa hapag. Iwas na iwas si Alice na nakakapasong tingin ni Sandro. Ni, kailan po tayo uuwi? Miss ko na po si Daddy. Natigilan ang lahat nang magsalita si Zion. Nagkatingin sila ng kanyang ina bago nila marinig
ang pagtikim ng kanilang ama. Yung daddy mo nasa Maynila. May pinagkakabalahan. Nag-work pa rin po si Daddy, Lolo. Kailan po siya pumunta rito? Hindi ko alam. Baka matagalan pa po. Sa ngayon mag-enjoy ka muna kasama sina lolo't lola. Palagi na lang pong busy si Daddy. Nandito naman si Tito Sandro. Kapag free time ko pwede tayong maglaro para hindi kami inip dito. Is it okay to play with you, Tito? Oo naman. Gusto mo ituruan din kita ng work ko? It's enjoyable, kid. Oh, you're really cool, Tito. Sure, I want to learn something from you po. Hindi maiwasan ni Alice na mapatulala kina Sandro at sa anak niyang casual na nag-uusap. Kung hindi niya kilala ang dalawang to, aakalain niyang matagal na itong may pinagsamahan dahil sa kung paano mag-usap ang mga to. Good morning. Halos malaglag ang puso ni Alice nang bumungad sa kanya si Sandrong nagkakapi sa kusina. Maaga pa, kaya nagulat siya na nandito na agad ang lalaki. Coffee? Thank you. Magtitimpla na lang ako. Magluluto ba ako ng umagahan? Tulungan na kita. Kaya ko na, okay lang. I insist. Arkitek ka ng pamilya ko. Hindi ka katulong dito. I volunteer. Ay, kulit mo. Inis na tiningnan ni Alice ang lalaki, pero napatigagal siya nang biglaan lang dumukwang si Sandro sa kanya. Kahiblan lang pagitan ng kanyang mga mukha. I told you. Hindi ko na hahayaang mangyari ulit ang pagkakamaling nagawa ko noon. Bumaba ang mga mata ni Sandro sa labi niya at walang pagdadalang isip na sinara ang pagitan nila. Natigilan si Alice at nanigas sa kanyang kinatatayuan ang maramdaman niyang mainit na labi ni Sandro sa ibabaw ng kanyang mga labi. Still the same. Lasang toothpaste. Mabilis sa tinulak palayo ni Alice si Sandro nang matauhan siya. Mabilis siyang lumayo rito habang nanlalaki ang mga matang nakatingin. Why did you do that? Imbis na sagutin, ay nginisihan lang siya ni Sandro bago dilaan ang mga labi nito at iwan siyang mag-isa sa kusina. Hindi alam ni Alice kung anong gagawin niya kay Sandro dahil palagi siya nitong pinipeste kapag nasa bahay siya. Kaya todo iwas siya rito at kulang na lang ay hindi siya lumabas ng kwarto para hindi makita ang lalaki. Where are you going? Maaga pa, matulog ka muna. Nagsalubong na agad ang kilay ni Alice nang marinig ang boses si Sandro nang lumabas siya sa kanilang balkonahe. Bakit ikaw? Ang aga-aga pa lang nandito ka na. Ano? Hindi lang pagiging architect ang ginagampanan mo? Pati na rin guard sa bahay namin? Hindi pa ako umuwi, no? Dahil kailangan kong batayan ng kinabit kong kabing ilaw. Tinignan ko kung maganda ba at magandang function. Napanganga na lang si Alice sa narinig. You mean it? Ibig sabihin, hindi ka pa natutulog? Aha. Matanong nga kita, dati ka rin bang nag-a-addict? Natawa na lang si Sandro dahil sa kanyang naging tanong. Wala naman akong ibang ginagawa sa bahay, kaya binubuhos ko yun lahat sa pagtatrabaho. Sus, di ako naniniwala. Mukha ka pa namang F-boy. Grabe ka naman sa akin. Kahit na ganito ako, no? Mabait ito. Gusto mo bang maranasan? Inirapan ni Alice si Sandro kahit na naramdaman na naman niyang nagwawalang puso niya. Marahas siyang umiling bago nagmadaling pumasok sa kanilang bahay. Ang hangin pa rin talaga. Hindi alam ni Alice kung kailan nagsimula na nasanay na siya sa presensya ni Sandro. Nasanay na siyang nandyan ang lalaki. Hindi rin nakakawala sa kanya ang mga bagay na ginagawa na to. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang anak na si Zion upang hindi ito masyadong mangulila sa ama. Kahit na ilang taon na nakalipas, kahit na may kanya-kanya na silang buhay, napagtanto ni Alice na hindi pa rin nagbabago si Sandro. Ito pa rin ang kababata na naging una niyang pinaglaanan ng lahat. Paano pong wala? Tama po ang address na binigay ko sa inyo. Wala nang pong ibang pupunta ng taong yon. Nilakabanda siya sa paliparan dito, diba? Totoo nga po ang bagay na yan. Pero wala po talagang suspect sa bahay nila nang puntahan po namin.
May dala nga po kayong warrant of arrest eh. Imposible po yan. Hindi po pwedeng makataka si Cherry. Malaking naging kasalanan niya sa akin. Mrs., naiintindihan ka namin. Pero hindi talaga namin makita si Miss Cherry. Napahawak na lang sa kanyang ulo si Alice nang marinig ang balitang yon. Tulala siyang lumabas sa police station. Alam niyang nakaplano na lahat. Isasagawa nila ang mga to, ngunit parang naglaho ang lahat sa kanya. Mukhang naging blanco ulit ang lahat at bulik na naman sa umpisa. Gusto niyang maiyak sa sobrang panghihina nang may isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Alice. Walang buhay na tiningnan ni Alice ang lalaki. Hindi na siya nagulat nang makita ang dating asawa. Inaasahan niyang magkikita at magkikita talaga silang dalaw ni Kenji kahit nasan siya magpunta. Nasaan si Cherry? What? Hindi ko alam. Bakit mo siya hinanap sa akin? Dahil sa pagkakatanda ko, may relasyon kayong dalawa. At ikaw lang taong pwede niyang puntahan sa mga oras na to. What are you talking about? Ipapakulong ko siya dahil sa pagnanakaw niyo sa akin. Hindi lang alahas kundi pati na rin asawa. Ipapakulong mo rin ba ako? Depende na lang. Kahit na papaano, may natitira pa naman akong konting konsiderasyon para sa'yo. Tsaka, hindi ko pa rin mababagong katotohanan na ikaw ang ama ni Zion. At ikaw pa rin hinahanap-hanap niya kapag nangulila siya sa presensya mo. Pero sa ngayon kasi, nabubulig ako ng galit at pagkahumuhi ko sa'yo, Kenji. Kahit siguro anong paliwanag mo, hindi ko magagawang pakinggan pa dahil nandidiri ako sa'yo. Ilang beses ko bang kailangan sabihin na wala kaming relasyon ni Cherry? At biktima lang din ako rito. Kung talagang pinahahalagan mo kaming dalawa ni Zion, umpisa pa lang ay magsasabi ka na sa akin. Hindi mo na hahayang umabot yun ng 4 na buwan. Kung nagsabi ka agad sa akin, baka hindi na tayo umabot sa ganito. At baka nagawa na ka ng patawarin. Pero hindi. Dahil duwag ka. Mas pinili mo makipagsapitan sa babaeng yon. Alam mo, napapaisip nga ako eh. Kung hindi ko pa kayo nahuli, may bala ka bang sabihin sa akin? May bala ka bang mangumpisa sa akin? Sa palagay ko kasi, wala. Dahil mukhang nag-enjoy ka rin hanggang kasama siya. You're always doubting my love, Alice. I'm not. Hanggang sa binigyan mo ako ng dahilan para magduda sa pagmamahal mo. I loved you, Kenji. Mahal kita noon. Minahal kita. At sa palagay ko, hanggang doon na lang yun. May bago na ba? Mahinang tanong ni Kenji sa kanya. At hindi naman agad nakasagot si Alice dahil nahihirapan siyang sagutin ang simpleng tanong na yun. Because of your first love, isn't it? He came back. I know. Kilala ko si Sandro. He's your childhood friend. And you're the one that got away. Kahit na hindi mo sabihin, alam ko naman may kahati ko sa puso mo eh. Kahit nakasal na tayong dalawa. May mga pagkakataong nararamdaman kong may hinahanap pa rin sa akin hindi ko magawang ibigay sa'yo. Kahit anong gawin ko. Ibinigay ko sa'yo lahat ng meron ako. Ibinuhos kong pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi pa rin mawala yung pakiramdam mo na may hinahanap ka pa rin. Kahit na hindi mo naman talaga sinasabi sa akin. And I know that you love me. Pero hindi lahat, di ba? Dahil matagal lang may patay si Sandro dyan sa puso mo. Hindi nakapagsalita si Alice. Hinayaan niyang makapagsalita si Kenji. Hinayaan niya kanyang sariling pakinggan naman ang asawa sa pagkakataong to. Pero may narinig ka ba sa akin? Wala. Because I choose to be silent. Mas pinili kong manahimik at mahalin ka na lang. Nagbabakasakali na baka kaya kong makuha ka ng buo. But until now, I know I'm not enough. My love for you is not enough and it's okay. Okay lang sa akin yun. Dahil masaya akong nasa akin ka. Pero alam mo ba ngayon? Takot na ako. Pinanghihinakan ako ng loob. Dahil alam kong malaki ang chance na mula ka sa akin. Maula kayong dalawa ni Zion sa akin. You know, I tried my best to be the best of the best. Pero hanggang doon lang talagang kaya ko eh. Kaya ngayon sabihin mo sa akin, Alice. May chance pa ba na mabuo ang pamilya nating dalawa? Napalunok si Alice. Bigla siyang nahirapan magsalita
Dahil hindi siya aware na sa tagal nilang magkasama ni Kenji, may ganong side na pala ang lalaki. Kahit na kailan ay hindi na iparamdam ni Kenji sa kanyang nakakaramdam nito ng gano'n. Hindi mo kailangang mahirapan, Alice. Maging totoo ka lang sa sarili mo at magiging masaya ako para sa'yo. Naikuyom na lang ni Alice sa kanyang kamay dahil kahit anong pakiramdam ang gawin niya sa puso niya, iisa lang ang sinisigaw nito at hindi si Kenji yun. Nalinaw na siya sa lahat at palagay niya tama ang dati niyang asawa na matagal nang may nakuhang parte ng puso niya, si Sandro. I loved you once, but you hurt me many times. Siguro nga nasaktan kita sa paraan na hindi ko namamalayan. Pero sigurado akong sinubukan ko rin pakawalan ng sarili ko. Pero siya pa rin talaga. Si Sandro pa rin. I understand. And I accept it. Matagal ko nang hinanda ang sarili ko para dito. Pero masakit pa rin talaga nang marinig mula sa'yo Masakit pa rin malaman na kahit ginawa ko ng lahat, hindi ko pa rin talaga siya kayang patayan. Salamat. Dahil sa wakas, nagpakatotoo ka sa sarili mo. Nadurog ako pero naging masaya ako sa naging desisyon mo. Kung sakali mo na kailangan mo ako sa pag-aayos ng allowance papers natin, maaasahan mo ako. Sa anak naman natin, mas matutuwa si Zion kapag ikaw ang kasama niya. Dahil alam niya kung gaano ako kabisi. Pero, pwede ba kaming magkaroon ng pagkakataong makapagbanding kaming dalawa? Kasi anak ko pa rin naman siya, diba, Alice? Party ko pa rin siya kaya sana hiyaan mo pa rin akong magpakaama sa kanya. Sunod-sunod ay tumango si Alice kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Hindi naman kita aalisan ng karapatan sa kanya. Thank you. Muling umiti si Kenji sa kanya. Sa uling pagkakataon, pwede bang yakapin kita? Hindi na nagsalita pa si Alice at siya na nagsara ng pagitan ng dalaw ni Kenji upang yakapin ito sa huling pagkakataon. Minsan sa buhay, kailangan lang nating aminin ang pagkakamali natin. Kailangan nating tanggapin na nagkamali tayo at kailangan nating tanggapin ang magiging resulta nito. Dahil kung minsan, ang pag-amin at pagtanggap ng pagkakamali ang siyang nagiging daan upang masolusyonan ang isang problema. At sa kabilang banda rin, ang pagpapalaya ay isa sa pinakainam na solusyon, lalo na kung alam niyo na pareho na kayo nasasaktan. Nadudurog yun ang isa't isa nang hindi niyo namamalayan. Tahimik na nagkakapi si Alice, nakatingin sa payapang tanawin na nasa kanyang harapan. Kailan pa ba nang huli niya nagawa ang gantong bagay? Hindi niya na maalala. Dahil sa dami ng mga nangyari sa kanyang buhay nitong mga nakaraang buwan. Parang naging alon ng buhay niya. Minsan mataas at minsan di bababa. Halos nakalimutan niya na kung paano mag-relax dahil sa tensyon na dala-dala niya sa nakalipas na buwan. Ngunit ngayon, para bang ang gaan ng kanyang dibdib. Para bang ang sarap na ng buhay niya. Nakakatulog na siya ng maayos sa gabi, nakakahinga na siya ng maluwag, at nagagawa na rin niyang ngumiti kahit na may dadala siyang problema. At napagtanto niyang gantong pakiramdam ng isang malayang tao. Matapos siyang makita si Cherry sa isang lugar malapit sa Cavite, agad siyang tumawag sa pulis upang ipadampot ang kaibigan. Hindi naman na ito sinubukang pang tumakas ulit dahil mas pinili nitong lubuhod sa kanyang harapan habang humihingi ng tawad. Alice, please forgive me for what I did. Pinagsisihan ko ng mga bagay na nagawa ko sa'yo. Ayos lang sa akin na makulong ako. Pero patawarin mo ako. Kapatawaran mo lang kailangan ko ngayon para matahimik ng isip ko. Kaya gabi-gabi na akong dinadalo ng konsensya ko dahil sa nagawa ko sa'yo. Kaya gusto ko na sa'yo mismo manggaling rin na pinapatawad mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo, Alice. Hindi ako Diyos para hindi magpatawad. Pero hindi rin ako santo para magpatawad ng ganun kadali. Siguro ngayon, hindi ko pa kayang ibigay sa'yo. Pero alam ko na balang araw, magagawan kitang mapatawad. Sa ngayon, hayaan mo munang pagbayaran mo mga nagawa mong kasalanan. Harapin mo munang batas. At sana, maging leksyon sa iyong nangyaring to. I'm really sorry, Alice. Patawad talaga dahil sa nagawa ko. Siguro,
may maganda rin na idulot ang ginawa mo. Kasi ginawa mo sa aming dalawa ni Kenji. Nagkaroon ako ng pagkakataong maging totoo sa sarili ko. Nagkaroon ako ng pagkakataong malaman kung ano nga bang dapat kong gawin. Ikaw naging dahilan para mapunta ako sa daan na matagal ko na palang hinahanap. Kaya salamat pa rin. Dahil natulungan mo pa rin ako kahit na sa pangit na paraan. Matapos makulong ni Cherry, nagsimula na rin ang process ng annulment ng laro ni Kenji. At tulad ng pinangako ng lalaki sa kanya, sinaportahan siya nito upang mapabilis ang process. Alam nilang matagal pa bago mangyari, pero umaasa sila na maging magawa ang wakas ng lahat. Napapikit lang si Alice ang maramdaman niyang may umakap sa kanya mula sa likod. Sa amoy pa lang ng pabango nitong nanunuot sa kanyang ilong, kilala niya na ito, ang pinakapaborito niyang tao sa buong Cavite. Late ka na. Sorry po. Traffic kasi sa Tracy, madam eh. Alam mo naman, weekends kaya paspasan ng motorista. Naglakad si Sandro papunta sa harap ng upuan. Hindi pa rin maiwasan ni Alice na hindi mapatitig sa lalaki kahit na ilang ulit niya nakikita ang halos perpektong mukha nito. Kahit na madalas niya nang makasama ito sa kanilang bahay, ay hindi pa rin siyang nagsisawang titigan ng magandang mukha ni Sandro. Namiss mo ako ng sobra? Kaya ganyan ka makatitig? What if I say yes? What are you gonna do? Huh? You mean this? Walang pagdadalawang isip na dumukmong si Sandro sa kanyang harapan upang gawaran ng halik sa kanyang labi na labis namang kinagulat ni Alice dahil nasa isang coffee sila at may ibang tao na nandoon. Mahiya ka nga. Ang daming tao rito oh. Bakit naman ako mahiya? Kasama ko yung pinakamamahal kong babae. Agad namang pinamulahan si Alice dahil sa narinig. Simula nang kausapan niya si Sandro patungkol sa tunay na nararamdaman dito, walang araw na hindi nito pinaramdam sa kanya na mahal siya nito. Alam niyang nagsisimula pa lang ulit sila, pero sigurado na siya. Sigurado na siya sa naging desisyon niya na to. Sa lahat ng sugal na sinubukan niya, si Sandro ang pinakasigurado niya. I missed you, Sandro. Hindi lang yon dahil sa madalas na nasa firm sa Manila si Sandro, kundi pati na rin sa mga taon na nasayang ng dalawa. Mga taon na hindi sila magkasamang dalawa. Sorry, I'm late. No, good timing ka nga eh. Bumalik ka sa akin ng panahong kailangan na kailangan ko ng masasandalan. Sabi nga nila, may tamang panahon para sa mga bagay. Hindi pa naman tayo huli, di ba? Magagawa pa natin yung mga bagay hindi natin nagawa noon. We have so much time now. Kaya gagawin natin ang lahat ngayon. Babawiin natin ang bawat sandaling nawala sa atin. Ipaparamdam ko sa iyo ang naging pagkukulang ko. At ipapakita ko ang naging dahilan ko para pakawalan ka muna saglit. Thank you for choosing me again. Salamat dahil kahit na nagkaroon ako ng anak, hindi ka pa rin tumigil na mahalin ako. Kahit na magkaroon ka pa ng maraming anak, hindi mawawalang pagmamahal ko sa iyo. Dahil ganun yung sinisigaw ng puso ko. Yun ang dinidikta ng utak ko sa akin. At kahit anong gawin ko, kahit na ibaling ko sa iba ang pagmamahal ko para sa iyo, hindi ko magawa dahil ikaw lang talaga. At habang huminga ako, ikaw lang babaeng mahamalin ko. Thank you, Sandro. Your words can explain how much grateful I'm right now. Hindi ko alam kung paano maipaparamdam sa iyo ang nasa loob ng puso ko ngayon. Nginitian siya ni Sandro habang hawak na mahigpit ang kanyang kamay. Nakatingin sila sa isa't isa habang puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata. Nasa ganun silang posisyon nang bumukas ang pinto ng cafe at isang batang lalaking nakangiting kumaway sa kanila. Si Zion. Masayang tumatawag si Zion sa kanila. Pre, magandang hapon. Pasensya na ngayon kami ha. Traffic sa Maindong dahil may aksidenteng nangyari. Okay lang. Halos kadarating lang din namin ni Alice dito. Napangiti nilang si Alice nang makitang kaswal na nag-uusap sina Kenji at Sandro. I miss you, Mommy. I missed you too, baby. How's your day with your dad? Ang happy po namin, Mommy. Dinala po ako ng daddy sa amusement park at binila po ako ng bagong chip sa game na nilalaro ko po. Napasimangot na lang si Alice dahil sa narinig.
Nilingon niya si Kenji, nakakamot-kamot na lang sa baton habang hindi makatingin ng maayos sa kanya. Ang sabi ko naman sa'yo, huwag mo masyadong sinasanay si Zion sa mga ganyan bagay. Baka masanay at harap-hanapin paglaki. Ngayon naman, kinukulit kasi ako ng bata kaya pinagbigyan ko na. Sorry, Mommy. Promise po, last na po to. Make it sure this will be the last, okay? Hindi pinupulot ng daddy mo ang pera, kaya gastusin mo yan sa worth it na bagay, understood? Ay, madam. Napangiti nilang si Alice sa naging sagot ni Zion sa kanya. Alam niyang kuminsan ay may pagkapasaway ang kanyang anak, pero alam niya ring masunurin ito at naiintindihan ang lahat ng bagay na pinapaliwanag niya rito. Anyway, bakit hindi ka sumama sa akin mag-dinner? Kenji, sakto't gabi na rin. Oo nga pre, para na rin makapag-catch din tayo. Minsan na kasi tayo magkita Gusto ko rin sana kaso kailangan ko nang bumalik ng Manila May family dinner kami kasamang pamilya ng bagong business partner ni Dad. I have to be there dahil akong naghahawak ng partnership nila. Oh my! That's good. Ang gandang opportunity ng bagay na yun, Kenji. Congrats! Thank you, Alice. Maybe next time, let's have dinner together. Tumayo si Sandro para makipagkamay kay Kenji. Congrats sa new project mo, pre. Aasahan ko yung sinabi mo, Thank you, pre. Asahan niyo ako. Salamat ulit. Wala yun. Paano? Una na ako, Ikaw nang bahala sa kanila. Makakaasa ka, pre. Iingatan ko silang dalawa. Isang ngiti lang sinukli ni Kenji sa kanila bago ito tuluyang magpaalam upang umalis na. Tito Daddy, I have a question po. Sure, kid. What is it? Do you believe in first love theory po? When people says first love never dies? Nagkatinginan na lang sina Alice at Sandro at nagkangitian sa isa't isa. Yes, of course, kid. Do you want to hear a story about two people who fell apart, but their path crossed again after many years? But the girl is already had a family? Nagningning ang mga mata ni Zion nang marinig ang sinabi ni Sandro. Yes, please, Tito Daddy. Napangiti lang si Alice nang magsimulang magkwento si Sandro tungkol sa dalawang taong nagkahiwalay dahil sa kanilang mahangad sa buhay. Ngunit muling bumalik sa braso ng bawat isa matapos ng mahabang panahon. Dahil napatunayan nila na hindi malulusaw ng kahit anong bagyo ang isang tunay na pagmamahalan ng dalawang tao. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kaayong salamat!